Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ngayon po ay unang buwan ng taon, 2024. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay po. So, bago po ang lahat, shout out po kay Riomer Galabin, no? Kay OIC Riomer Galabin. No? Siya po ay isang officer in charge sa isang supermarket, no? Diyan sa Manggahan sa General Trias, no? Pure Gold Manggahan, General Trias. So, shout out po sa mga taga General Trias, Cavite, no? At shout out sa iyo, Galabin, OIC Galabin. Okay. So, ang tatalakayin po natin ngayon, dahil po ngayon po ay unang buwan, no? Tuwing Enero po, no? Nagpapalit ng taon, marami pong mga security personnel ang naghahanap din po ng trabaho. Hindi naman po natin sila masisisi dahil syempre they are looking for a greener pasture, no? So, unang-una, bagong environment, no? Career development, okay? At syempre, hindi rin naman lingid sa ating lahat na marami pa rin pong mga establishment ang medyo sabihin na nating hindi sumusunod doon sa itinatadhana ng batas. Okay? So, sana po, yan po yung matugunan ng PNP SOSYA, Department of Labor, at kasama na po ang DTI dahil sila po yung sa mga security agency. Okay? And of course, doon sa kanilang mga kliyente, no? So, ngayon, ang tatalakayin natin ay paano ba? Ano ba yung mga dapat na alamin at dapat malaman o dapat nataglay na kaalaman ng isang security personnel kung siya ay mag-a-apply. So basically, during security interview, whether ng agency o ng client, no? Ng kliyente nila. Okay? So, of course, sa mga baguang security personnel, dapat po, no? Alam natin yung dapat kilala natin yung 11 general orders, no? Sabi ko nga tuwing ako'y nagti-training pa before, no? Doon sa dati kong doon sa CMP Federal Security Training Center, no? Dapat po sa isang baguang security personnel, alam natin yung security commandments, no? And that is the 11 general orders, no? So ang 11 general orders po, yan po ay matatagpuan sa section 244 Rule 53, Book 7 ng Republic Act 11917. Of course, yung Republic Act 11917, yung Private Security Services Industry Act, dapat po, kilala po at alam ng mga security personnel. No, kaya nga po, lagi nating minumungkahi na dapat po, yung ating mga security personnel ay dapat po dumaan sa proper training. Kasi dyan po nila malalaman, dyan po natin malalaman yung mga knowledge, skills na dapat taglayin ng isang security professional para magamit niya sa pagganap ng kanyang tungkulin. Okay. So ngayon, sa mga security interview, number 1 po, sabi natin, 11 general orders. Of course, dapat alam din ng security professional yung kanyang security creed o security professional's creed. Dyan po sa security creed, yan po ay matatagpuan sa Section 234, no? Rule 52, Book 7 ng RA 11917. So nakasulat po dyan yung fundamental duty ng isang security professional, di ba? Protection of lives and property. So yan po yung fundamental duty ng isang security personnel o security professional. Mahalagang taglayin din po at malaman nila, no? Of course, dapat alam natin yung Code of Ethics, no? Ethical Standard for Security Professional under Section 235, Rule 52, Book 7. Okay? Code of Conduct. Okay? So, Section 236, Rule 52, no? Book 7. Yan po, may mga particular na video vlogs na po tayo diyan, no? So, pwede niyo pong panoorin para po doon sa mga paliwanag, no? Mga insights. At kayo rin po, habang binabasa ninyo, pwede nyo pong pag-aralan at magbigay kayo ng bagong insights doon po sa mga binabanggit po natin.
Of course, dahil tayo po ay may dalang barel, no? Isa tayo sa propesyon sa mundo o sa ating bansa na binigyan ng pribilehiyo ma-issuean at gumamit o humawak ng armas o ng barel, no? So mahalagang alam din po natin yung fundamental rules on gun safety or fundamental rules of gun safety, no? 4 fundamental rules. So mahalagang malaman po natin 'yan, di ba? So and aside from that, yung Republic Act 10591, no? Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. So mahalagang malaman po natin 'yan. Kaakibat po 'yan doon ng gun safety. Okay? At syempre, mahalagang malaman din natin yung batas na 'yan dahil sa mga establishment po na binabantayan natin, hindi po maiwasan, lalo na kung yan po ay mga bangko, malls, department store, commercial establishment, no? Hindi maiwasan na may mga tao, individual, may mga permit to carry firearms, no? Or may mga men in uniform dyan, no? Naka-civilian or what, no? May mga dalang baril. So, dapat alam natin yung mga panuntunan, no? Mga laws, mga underlying dyan, no? Mga batas. Okay? So, basic po yan, fundamental rules of gun safety, on gun safety, dahil pagka tayo ay pinahintulutan ng batas, no? O ng pagkakataon na gamitin yung baril, dapat yun, alam natin yung fundamental rules. And of course, no? Yung Section 11 ng Revised Penal Code, no? Yung tawag niyan, elements of self-defense, mga justifying circumstances, no? So, alam natin dapat 'yan. 'Di ba? So, yung para ma-exempt tayo sa criminal liability just in case tayo ay gumamit ng baril. May mga video na rin po tayo diyan, no? So, pakihanap niyo na lang po sa ating YouTube channel. Okay? So, of course, sa part po ng safety, no? Of course, yung proper use of fire extinguisher. So, tatandaan po natin dito yung PASS. Diba? Yung PASS. So, dapat alam natin yan. Meron din po tayong video dyan. Classification and elements of fire. Diba? So, paano ba nagkakaroon ng sunog? Ito naman sa safety side naman. No? Siyempre, safety and security tayo. Diba? So, dapat may alam din tayo sa safety issues. Diba? Especially sa sunog. No? How to respond to an earthquake. Diba? Kasi in terms of natural calamity, tayo bilang mga security professional, we are considered as frontliners. Diba? So, dapat alam natin yan. So, basic lang dapat. Okay? So, lalo na kung tayo nag-a-apply, may mga question dyan na sinusubok yung ating kakayahan. Diba? Lalo na kung tayo ay ilang taon na rin sa ganitong profesyon. Dapat yung mga bagay na yan, dapat alam na natin yan. No? So, fundamental rules of gun safety, proper use of fire extinguisher, classification, elements of fire. No? And of course, dahil tayo ay security, minsan, siyempre, trabaho natin magbantay, protection of life and property. So, dapat alam din natin yung definition or difference between theft and robbery. Di ba? So, makikita po natin yan, no? Yung difference ng theft sa robbery, pag binuksan po natin yung Revised Penal Code, no? May Revised Penal Code po tayo rito. Di ba? So, pag ito po binuksan natin, nabasa natin yan, that is under Article 308. Theft under Article 308, while yung robbery naman is under Article 293 to 305. Di ba? So, dapat alam po natin yung basic, no? The basic difference between theft and robbery. Lalo na yung mga security personnel dyan na nag-a-apply to a higher position, no? Di ba? Mga supervisory officer level, dapat alam natin yan. No? So, and of course, yung mga security personnel na gustong pumasok sa line of teaching sa security, no? Mga training centers, dapat alam natin yan. Okay? So, 5 pillars of criminal justice system. No? So, ito, basic po ito. Tinuturo po ito sa PLTC, no? Pre-licensing training course. Diba? Ano ba yung 5 pillars? Diba? So,
correction, community, law enforcement, di ba? Correctional, di ba? Prosecution, okay? So dapat alam natin 'yan. Di ba? So court, no? So 5 po 'yan, 5 pillars. Okay? So, and of course, dahil kaakibat ng trabaho natin, no? Meron din tayong parang meron din po tayong police power, territorial duties. Siyempre, pag merong mga intrusion, may intruder, di ba? Merong mga violation, mga criminal activity within the area of our responsibility, we are mandated or obliged by the law to arrest or apprehend a certain criminal suspect, no? So dapat alam din po natin yung tinatawag na reglementary period. Di ba? Kung tayo ay may na-accost, no, may nahuli, may na-apprehend, di ba? So dapat po alam natin yung mga period kung hanggang ilang oras dapat sila mamalagi sa atin. Okay? So, and of course, kaakibat niyan yung tamang pagpapile ng kaso, proper filing of the case. Kung po sa reglementary period, makikita nyo po yan, no? That is being implicated under Article 3, under Article 125 of the Revised Penal Code. Ang title po niyan, Delay in the Delivery of Detained Persons to the Proper Juridical Authority. No? So, tandaan po natin yung 12-18-36. No? Yan po yung 12 hours, 18 hours, 36 hours. No? Yan po yung reglementary period. No? 12 hours for light offenses, 18 hours for less grave offenses, and of course, 36 hours for grave offenses. Okay? Mga heinous crimes. Okay? So, basic po. Dapat alam natin yan. Kasi po, yung reglementary period, napakahalaga po niyan. Dahil pagka hindi po tayo aware dyan, maaari po tayong makasuhan. Tayo po bilang mga private entity, private individuals, no? Pagka hindi po tayo aware dyan, at tapos na-detain natin yung isang tao, isang individual, isang suspect, na late na nating i-turn over sa kinaukulan, sa pulisya or sa, let's say, sa prosecutors, di ba? So hindi siya napailan agad ng kaso at na-detain natin siya ng mahabang oras, mahirap po 'yon, no? We may be violating some provisions, no? Particularly Article 267 and 268 of the Revised Penal Code. Okay, Article 267, that is serious illegal detention, and Article 268, and of course, that is the slight illegal detention. No? So, of course, wag din nating sasaktan yung isang suspect kasi baka naman din tayo ay makasuhan ng slight or serious physical injury. So, yan po yung mga paalala po natin. No? So, proper filing of the case. And of course, doon sa mga security personnel na prone sa pag-apprehend ng mga, let's say, shoplifter sa mga malls, di ba, na kung saan minsan minor de edad yung kanilang nahuhuli, dapat po, no, aware tayo doon sa Republic Act 9344. No? Meron din po tayo mga video na dyan, no? Hanapin nyo lang po para dun sa mas malawak na diskusyon or exposition regarding dyan sa batas na yan. So, Republic Act 9244, otherwise known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So, malagang malaman nyo yan. Depende sa edad ng bata. No? Kasi doon po sa dalawang kategorya, no? Merong minor below 15 years old. So yan po, wala po, automatic po, wala pong criminal liability. Diba? Pero yung minor that is above 15 years old but below 18 years old, dyan po nagkakatalo, still walang immediate criminal liability, pero yan po yung tinatawag na age of criminal responsibility. So para po sa mas malawakang diskusyon dyan, no? So meron po tayong video about that.
Okay? So, pakihanap nyo lang po sa ating YouTube channel. Okay? So, sa ngayon po ay yan po muna para po ito sa mga nag-a-apply o mga bagong security personnel. No, sana po makatulong sa inyo itong tip na to, no, para ano ba yung dapat ninyong taglayin, no? So mahalagang malaman ninyo para siyempre, sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Gusto mong magkatrabaho, no? Dasal ka ng dasal, gusto mong magkatrabaho. So dapat po tulungan din po natin yung ating sarili, no? Pag humarap tayo sa isang nag-i-interview, dapat ma-impress natin sila. Di ba? Na yung tipong yung itatanong nila alam na natin sagutin. Di ba? So yan po ang sikreto. Okay? So sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang awa nandyan lagi yan eh. Di ba? Pag nakita nung nag-i-interview na meron kang eagerness to learn. Tandaan niyo po yan ha. Pag nakita nung nag-i-interview na meron tayong eagerness to learn. Open-minded tayo. Di ba? So, makikita nila yan, no? I-hire tayo niyan. Okay? O kung interview ka, nakita nila ba, okay ito, magaling. No? So, magiging asset ka nila. So, hindi ka na nila pakakawalan. Okay? So, sana po, meron po tayong napulot, no? Maraming salamat po ulit. Happy New Year po sa inyong lahat. Muli, no? Stay safe, be alert, and be aware.